At kaugnay pa rin po ng kontrobersya sa dengue vaccination program ng gobyerno, makakausap po natin si Health Secretary Francisco Duque. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Duque. Si Connie Season po ito. Magandang umaga sa iyo, Connie, at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Makiki-update lang kami sa pagtutok po ng DOH sa mga batang binakunahan po ng dengue vaccine. Naipatupad na ho ba yung ID at surveillance system sa kanila? Yung ID naman natin, patuloy yan. Alam mo naman, Connie, hindi naman kakaunting bata ang naturukan. Marami yan, no? 837,000. Pero patuloy na ibinababa at ibinibigay sa mga magulang at mga bata ang mga naturang ID for dengue vaccine immunization identification. Yung 12 anyos ho na bata sa Pampanga na binakunahan din ng dengue vaccine noong 2016 ay namatay nga ho nitong January 19 lang. Natukoy na ho ba yung cause of death ng bata, sir? Alam mo, hindi ko maalala. Ang alam ko, parang hindi at yung pinapa-confirm pa natin yung test sa RITM, parang lumalabas na meron siyang dengue, pero yung antibodies, alam mo ba yung, pero hindi mo alam yung pangalan, ano? Kasi hindi nalilito ako sa mga listahan na ibinigay sa akin. Opo. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy. Mahirap naman magsalita ng hindi ako nakakasiguro. Sige po, antayin po natin yung iba pang detalye niyan mamaya. Sa pagdinig ho ng Senado noong Lunes, sir, lumabas na 2011 pa kasali na ho sa clinical trial ng dengue vaccine ang Pilipinas. At kahit hindi pa daw tapos yung sinasabing phase 3 ng trial, ginamit na ng DOH yung bakuna. Ano ho ba yung nakikita ninyo dito? May paglabag ho ba dyan? At kung meron man, sino daw ang syempre dapat na manugot? Well, kung sino yung nagpasya. Pero yung clinical trial na yun na nag-umpisa noong 2011, ito yung patungkol sa safety and efficacy ng dengue vaccine sa mga ilan na bata na kabilang sa kanilang trial subjects, no? Na kasama ang mga ibang bansa ng Asia at saka Latin America. So meron lang tayo, yung tinatawag mong pooled clinical trial subjects, no? So may mga Pilipinong kasama dyan at yun nga, pinapakuha ko ang lahat ng mga dokumento patungkol doon sa clinical trial na yan para maintindihan natin maigi kung ano na ba nangyari doon sa mga subjects na kanilang isinama sa clinical trial. Ibig sabihin, tinulukan din nila ng bakuna. Pero on the onset, kapag hindi pa tapos yung phase 3 na sinasabi ng clinical trial na to, pwede na ba talagang gamitin yan? O dapat talagang completely, syempre, tapos? Kailangan tapos. Yun ang lumalabas sa standard investigation. Ano? At dapat din managot. Kung nagpasya sila na hindi pa tapos ang clinical trial, ay dapat may talagang mananagot. Opo, ito rin isa rin sa naging very controversial na ngayon mga pag-aakusa. Yung sinasabing mafia daw na nag-ooperate sa loob ng kagawaran po na kinabibilangan ng ilang career officials. Ano ho ang base po sa inyong pagkaalam at sa pag-iimbestiga ninyo, may katotohanan ba yan? Well, inaantay natin ang ebidensya nung nagparatang na may mga mafia. Kasi ang alam ko, yung mga iba dyan, bago lang din nakabalik sa DOH at hindi pa bahagi sa pagdedesisyon na ilunsad itong dengue vaccine immunization program. So, ang sabi ko dun sa nagpaparatang, si Dr. Francis Cruz, ay magpadala siya ng dokumento. Wala naman na pinadadalang dokumento pa sa amin. I see. So, dapat madali kasi magtapon ng putik, at magsabi ng si ganito, si ganon, kung wala naman ebidensya, hindi naman pwede natin basta-basta paniwalaan. Although sinabi niya ni Dr. Cruz na talagang meron siyang ibibigay sa inyo. So antay-antay na lang tayo, sir, doon sa sinasabi niyang ebidensya di umano niya. Pero patungkol po dito sa refund naman ng Sanofi, na ibalik na ho ba yung mga hindi pa nagagamit na bakuna, yung parang binigay nating pera tungkol doon? At saka nabayaran na. Nabayaran na po. Yes. Meron na lang konting natitira dahil sa Cebu.
at saka sa mga ibang local government unit na naka-stop yung Dengvaxia, yun ang kanilang panghuling babawiin at babayaran. Oh, pero yung sinasabi nyo, hahabulin pa rin natin miski yung mga, of course, nagamit na natin. Papaano ho ba natin, ano na nangyayari dun sa usapin? Bumayag ho ba sila na bayaran miski? Well, nung tinanong ko sila, sabi nila hindi rin sila makapagpasya noong unang nagdesisyon na okay, babayaran namin yung mga nasa storage facilities ng DOH na hindi naman nagamit. Pero yung mga nagamit na, hindi raw nila madesisyonan dahil kanila daw kakausapin pa ang pinakamataas na opisyal ng Sanofi Pasteur. At sabi ko nga sa kanila, hindi lang yon ang amin hihingiin na bayaran yung mga nagamit na, kundi magtatag ng trust fund or indemnification fund para gamitin ito sa mga gastusin na mangyayari para doon sa mga magkakasakit at then para doon sa mga pamilya na namatayan ng kanilang mga anak na kinakailangan nila ng hustisya at kinakailangan ay sagutin ng Sanofi ito. So yun ang bahagi ng ating demand sa kanila. Nabanggit niyo ho yung tungkol sa hustisya. Marami ho doon sa mga nabakunahang mga ama o ina po ng mga nabakunahang bata ang parang nagtaas po ng kilay nung sinabi ho ni Mr. Triumph ng Sanofi Pasteur na willing sila na sagutin daw kung ano man ang kailangan gastusin pero dapat mapatunayan na scientifically kung talagang ang cause of death yung kanila hong bakuna. Ano ho ang take niyo dyan? Well, ang tingin ko ay dahil itong bakuna ay may kinalaman doon sa mga namatay, dapat lang ay managot na sila. Dahil unang-una, hindi naman nila ginawan ng zero prevalence testing yung mga bata. Hindi naman sila kinunan ng tugo. Di ba? Sila mismo nagsabi doon na hindi nila nagawa yung dapat nilang ginawa. At marami silang mga dahilan na ako hindi naman naniniwala. So, kasama yan sa atin demanda sa kanila na sagutin ang lahat ng mga gastusin at mga namatay ay i-indemnify o bigyan bayaran para magkaroon ng hustisya ang mga namatayan ng mga pamilya. Alright. Maraming pong salamat sa inyo, sir. At maraming salamat din. Maraming salamat po sa binigay nyo sa aming oras. Yan po naman si Health Secretary Francisco Duque.